Ang atin pong serye ng pag-aaral ay tungkol po sa... Saan nga po? Ano nga pa pong topic natin? I-remind nyo nga po ako. Worship. Bakit po natin pinagtutuunan ng pansin ang tungkol po sa worship? At matagal na po ito nating topic, ang tungkol sa worship. Bakit po ba? Okay, so dahil alam po natin na ang ating buhay ay patungkol sa pagsamba. Sabi nga po sa isang awitin ng Pasko, the reason I live is what? To receive bonuses sa Christmas is to worship you. I hope na bawat mananampalatayang nandito ay, yan po ay, sa Tagalog pa ay nakakintal. Ingrained with our minds, wired up with our souls, that we exist for one reason, that's worship. Nandito po tayo para sa pagsamba. At ang aking outline ay iisa, ang larawan ng pagsamba. Ang theme po kasi natin is worshiping God in love. Ang pagsamba sa Diyos sa pag-ibig. Kasi ang pinakabatayan po ng pagsamba natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? So, yung inawit kanina na inialay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang magandang pag-ibig, yun po yung batayan eh. Kaya I was meditating the message of the song na para sa akin, wala nang ibang bagay pa na mag-a-attract na higit pa sa very attractive na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya kung naintindihan po natin talaga ang pag-ibig ng Panginoon, it will really bring us out of what we can bring out to the Lord as our response to His love for us. Overwhelming. Di ba? Overwhelming yung pag-ibig ng Panginoon. Yun po yung kay song naman ni Jeya kanina. I'm overwhelming ang kanyang peace, ang kanyang presence. Amen? Okay. Ang pinaka-main concern ko po sa atin pong samahan ay makapag-create po talaga tayo ng tunay na diwa ng pagsamba. Not only when we are gathered every Sunday, but whenever we would gather, and even in your own personal life, you would have that kind of mindset that you are here on earth for the purpose of worship. Pray without ceasing, meditate day and night, look at those commandments. Di ba? So the mindset of worship, yun po yung gusto kong mangyari sa atin. At yung awit po kanina, yung pinaka-last stanza ng How Great Thou Art, yung sa pagbabalik ng Panginoon, yung saying, Amen, Lord. So si Joking na nag-pray kanina, overwhelmed pa yan siguro ng nangyayari sa Israel ngayon. Sinama niya sa prayer niya kanina. Di ba? Na nag-i-escalate po na talaga ang gera doon. As we have been expecting, nagkaroon po ng lilo. Pero ngayon po, talagang medyo mag-escalate na. And then Daniel chapter 9 verse 27 is what we are expecting, the most awaited event to happen in the next coming, maybe next month, maybe next year. Ano ba yung Daniel 9:27? Alam niyo po ba yon? And he, referring to Satan, or the Antichrist, shall confirm the covenant with many. So mag-e-enter po sila ng covenant with many. At ano po yung covenant na yon? In the midst of the week, he shall cause, ano po yung covenant? The covenant for 1 week. 1 week is 7 years tribulation period. Okay? And then, alam po natin, in the midst of the week, di ba? Siya po ay magbe-break ng covenant at kanya pong i-declare sa temple na ginagawa ngayon doon at tapos na halos yan. Kompleto na ang mga gamit, no? Itatayo na lang marahil at i-declare niya siya ang Kristo. Okay? Dalawa pong ating inaantay. Dalawa. Ang paglitaw ng Antikristo at ang paglitaw
ng tunay na Kristo. Amen? So masarap pong makasama ang mga anti-Kristo. Mga nag-aantay kay Kristo. Sino po dito ang anti-Kristo? Dadalwa kami, ni tatlo, apat. Nag-aantay. Anti-Christ ka ba? Antay ng antay kay Christ. Okay? So ngayon, atin pong pagbutihin, mga kapatid, ang mga nalalabing araw, maaring buwan na lamang sa tunay na diwa ng pagsamba, sapagkat binanggit ko po sa inyo, ang isa sa batayan ng pagbibigay ng reward sa heaven, ay kung paano natin siya nasamba sa lupa. How much glory we gave God while here on earth. Every moment, every minute, let's do our best to grab the opportunity, redeeming the time. For the days are evil, and the day of the Lord is at hand. Wow. Amen? Kung kayo po'y nabigyan ng taning na ng buhay niyo at mabubuhay kayo ng 3 buwan na lamang, what will you do? 3 buwan na lamang ang buhay niyo. Nalaman na mayroon palang cancer. Cancer sa dahili. 3 buwan ang buhay mo. Gagawin niyo. Pag makapatid, anong gawin ko? 3 na lang. I'll be spending my time with my loved ones, or sabi ng isa ko na hindi ko sa akin, kailangan ko may taning na ako, parang nakakaway ko, papatayin ko na sila. Nakaganti na ako. May ba't diba na ako, pero tayo, kapag natin may taning na ang buhay natin, we'll do our best for the Lord. I will win souls, I will worship God, I'll be good to people, I'll do what I can. Di ba? Meron po kong alam, nalaman po sila may taning na, mag-asawa, may taning na yung asawang isa, nag-uubos ng pera, lakbay ng lakbay, lakbay ng lakbay. No? Kung saan makapunta, kasi ubusin yung pera kasi mamamatay na. Ba't iba ng dahilan? Mga kapatid, wala ka pang taning, pero si Lord may taning na kung kailan darating. Ang gagawin mo? Gagawin mo? Nga? Amen? Amen? Redeem the time. Wow. My heart is bursting about the coming of the Lord. Amen? Okay, so ngayon po ay worshiping God in love. The basis of worship is all about love. Nagbigay po ko sa inyo ng picture ng worshiping God in love. O paano ba natin sasambay ng Panginoon sa diwa ng pag-ibig? Hindi pwedeng sumamba kapag walang pag-ibig, sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay responde natin sa Kanyang pag-ibig sa atin. Malinaw? Nagbigay po ko ng mga larawan ng pagsamba. Okay? Ang unang-una po doon, sinabi ko sa inyo, ang pagsamba ay fellowshipping with God. At yan pong original na plano ng Panginoon in the Garden of Eden. Okay? Sa Garden of Eden, merong tunay na diwa ng pagsamba. Ang pagsamba sa Garden of Eden is bonding with the Lord. Wala pa pong kasalanan, wala pong altar, wala pong pagtitipon, at darating ng Sunday, Adan, sasamba tayo sa Lord, punta tayo sa church, wala akong ganun. God comes down, fellowship with them. So ang pagsamba po ay pakikipagniig sa Diyos. Yan po yung picture na binigay ko sa inyo. Okay? Is fellowshipping with God. And it's restored in the New Testament. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, gusto natin lagi gusto niya lagi tayong makaulayaw, ika nga, makaniig. Yan po yung purpose ng Panginoon. Kaya binalik niya ang glory niya sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag nating common spirit with the Lord. We have His Spirit so that we can worship Him, fellowship with Him all throughout the day. No need to come to church. Coming to church is also a mandate na tayo dapat magkakatipon-tipon upang sumamba. And this is the best place where we can be every Sunday. Lalo ito'y utos ng Panginoon. Pero hindi po ito replacement sa personal na pagsamba. Paggising sa umaga pa lang. So, yun po yung aking matagal lang itinuturo. And I will consider myself a failure if most of you don't do that in your life. A failure in you. But I will be faithful in preaching that to you. Ang gusto ng Panginoon pagising mo sa umaga. Psalm 63. O God, Thou art my God, early will I seek Thee. Hinahanap mo ng Panginoon sa umaga. My soul thirsteth, my flesh longeth, as in a dry and thirsty land where no water is, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary. Kumusta po kayo? Marubdubuhan ang inyong mga pagsamba sa inyong personal na buhay, pagising sa umaga?
Do you really seek the face of God in the morning? Do you have bonding moment with God? God would like the best of your strength, the best of your mind, and the best of your hours as you wake up in the morning. Give it to God. Give it to Him. And all throughout the day, meditate day and night in worship. Okay, the first picture na binigay ko sa inyo, worshiping God in love, is bonding, because the most evident expression of love is clinging, fellowshipping. Di ba? Kaya kung mahal po natin ang Diyos, we always want to talk to God, to fellowship with God, to talk with Him. No matter how busy we are, we always communicate with God because we love Him. Di ba? Nung nililigawan mo pa yung asawa mo, nung una, lagi ka nagte-text, lagi ka nagko-communicate. Kumusta ngayon? Ha? Nagko-communicate ka pa ba sa asawa mo? Pagsweldo? Ganun talaga, ano? Lagi pa niyan text. Umaga, tanghali. Kumain ka na ba? Nagagahan ka na ba? Kumusta ka na? Nung asawa na. Huwag ka na nga kumain. Taba-taba mo na. Okay, so, the picture of worship, number 1 is fellowshipping. Ang galing talaga ng Panginoon. Nilipat niya ang temple sa puso natin so that we can do worship anytime, anywhere. Amen? Kahit may karamdaman ka pa man, ano man ang katatayuan mo, you can worship God anywhere, anytime. The second picture of worship na pinakita ko sa inyo, maliban po sa fellowshipping with God, is not only fellowshipping but obeying. Okay? Sabi ng Panginoon, ang sinong nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking salita. John 14:21. So another picture of worship is obeying God all throughout the day. Wow. Christ exemplified obedience, total obedience to the Father as a form of worship. He demonstrated obedience by being obedient unto death. Wow! Susundin niya ang Panginoon hanggang kamatayan. And then gusto ko sabihin sa inyo, yung point number 2 is the purpose. Ang purpose ng Panginoon is to manifest. Kaya grabe ang manifestation ng power ng Panginoon kay Jesus Christ. Okay? And the purpose of the Father is not only to manifest but to exalt Jesus Christ. The obedient you are to God, the highest exaltation He can bring you. Okay? Yun po yung point doon. At nakita po natin yung prerequisite, Christ abandoned heaven. Self-denial. He became obedient unto death. He was made in the likeness of man and became obedient unto death. Nakita po natin yung picture ng tatlo. The picture, the purpose of worshiping in love, and the prerequisite of worshiping in love. Kompleto po doon yun. So, obedience. Hindi po tayo pwedeng magsabing sumasamba ako sa Diyos, pero hindi naman ako sumusunod sa Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi ka naman pwede makapag-fellowship sa Panginoon kapag hindi ka naman sumusunod sa Kanya rin. Kaya magkakasama po yun. Integrated po ang mga topics dito. Pag sinabing worshiping God in love, pag mahal ko ang Diyos, sumusunod ako sa Kanya, sumasamba ako sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Sumusunod ako sa Kanya, sumasamba ako sa Kanya sa pag-ibig, kapag ako'y nakikipag-bonding sa Kanya. And then thirdly po, gusto kong bigyan diin ang aking iniwan message last time. Worshiping God in love is pictured in giving. Okay? Tandaan niyo po last time, ang iniwan ko bago si Brother Ernie nag-preach. Worshiping God in love through giving. Giving as a form of worship in love. Okay? So, yun po yung aking topic na gusto kong bigyan diin ngayon. At ang passage pong binigay ko last time ay Malakay chapter 1,
na makita po natin doon, ang Panginoon ay naghahanap ng kanyang glory, ng kanyang honor, or ng love from the people. Sa Malakay chapter 1, nakita po natin ang kanyang reklamo, kayo ay nag-o-offer sa akin ng mga kapansanan, di ba? Tatanggapin ba yan ng governor? I am a king. Dapat ang bigyan nyo sa akin ay pinaka-the best na ibibigay nyo. Okay? And then chapter 2, tinan po natin, simulan po natin sa verse 1. Malakay chapter 2, verse 1. And now, O ye priests, this commandment is for you. What is that? If ye will not hear and if ye will not lay it to heart, kung hindi mo ito didibdibin, hindi mo ilalagay sa puso mo, to give glory unto my name. Saith the Lord of hosts, I will even send the curse upon you, and I will curse your blessings. Yeah, I have cursed them already because ye do not lay it to heart. So makita po natin, ang Diyos ay humahanap ng tunay at genuine na pagsamba mula sa atin sa pagbibigay sa Kanya ng glory. Okay? Worshiping God in love is giving Him glory. Ibig sabihin po noon, giving God the due value to the one you worship. So, example tayo po mga tao, nagbibigay po tayo ng gift, depende sa bibigyan natin. Number 1, bata ba? Hahanap ka ng pambata. Pangmatanda, gift na pangmatanda. O kaya naman, depende sa gaano siya kahalaga sa'yo. Di ba? Pag kaibigan mo, hindi masyadong mahalagang kaibigan, hindi mahalaga yung gift. Pag best friend, best gift. Di ba? Pag nanay mo at mahal mo ang nanay mo, hahanap ka ng pinakamahal na gift sa nanay mo. Ano magagawa mo sa nanay mo? Tama? Ngayon, pag Diyos ang bibigyan natin, anong dapat ibigay natin sa Diyos? Kaya ang Diyos nagrereklamo sa Malakay. Nagrereklamo siya. Hindi niyo binibigay ang dapat ibigay sa akin. So marami siyang accusation. Sa chapter 1, yung pag-aalay. Sa Bible kasi pag inaalay po natin sa Panginoon ang iaalay natin, sa lumang tipan, pag sinabi pong pag-aalay ng tupa, pag-aalay ng bull, or anumang iaalay, ang requirement po ng Panginoon lagi ay Leviticus chapter 1 verse 3 tingnan natin. Ano po bang requirement ng Panginoon pag mag-aalay tayo sa Kanya? In worship. Worship is the greatest act that we can do in life. Okay? Leviticus chapter 1 verse 3. If his offering be a burnt sacrifice, pag sinabing burnt sacrifice, yan po sa sin, yung mga kasalanan po natin. Okay? Sacrifice of the herd. Let him offer a male without blemish. So, lagi pong without blemish. Okay? 110. Another one. Leviticus 1:10. And if his offering be of flocks, namely of the sheep, or of the goats for a burnt off or sacrifice, he shall bring it a male without blemish. Leviticus 3:1, chapter 3, verse 1, another word for the requirement of God for a sacrifice. If his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it for the herd, whether it be a male or a female, he shall offer it without blemish before the Lord. Balikan po natin ang Malakay chapter 1. Simulan po natin sa verse 1, Malakay. The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Ito po yung message ng Panginoon sa Israel through Malakay, verse 2. I have loved you, saith the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I loved Jacob, and I hated Esau. Pinili ko kayo, minahal ko kayo, sabi ng Panginoon. Verse 3, verse 4. Move to verse 4. Whereas Edom saith, we are impoverished. Okay? Verse 5. Baba na tayo sa verse 5. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Sinasabi niyo na ang Lord ay i-magnify. But verse 6, eto na po. Ito na yung kanyang reklamo. A son honoreth his father, and a servant his masters. And if I then be a father, where is mine honor? Kung ako ay inyong amang tinuturing, nasa ng aking karangalan. And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest,
that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Verse 7, ito na po yun. Anong accusation? Ye offer polluted bread upon mine altar. Ang dinadala niyong pag-aalay sa akin ng mga tinapay ay may mga amag na. Hindi na makain. Wherein have we polluted thee, in that you say, the table of the Lord is contemptible. Verse 8, ito na. And if you offer the blind for a sacrifice, is it not evil? Kasi ang requirement ng Panginoon in the beginning is without blemish. Diba? Nag-offer kayo ng blind, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is not evil? Offer it now unto the governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? So ang Panginoon po dito ay nagko-complain, sinasabi niya ang kanyang damdamin sa mga tao, okay? Dahil hindi nakukuha ng Diyos ang kanyang tamang pagpapahalaga. Pag sinabing pagpapahalaga, glory. Pag sinabing glory, pagsamba. Okay? So, ang reklamo po niya yung iniaalay. Kasi meron siyang prescription sa pag-aalay. Without blemish. Ang problema kasi itong mga tao, yung mga matatabang tupa, yung magagandang inalagaan nila, hindi nila dinadala. Ang dinadala nila yung pilay, yung payat, yung bulag. Nire-reserve nila yung magaganda. Mahal ang benta sa bayan. At saka mas masarap kainin. Dalhin na lang natin sa temple ang mga walang kwentang offering. So yan po yung hinanakit ng Panginoon sa kanila. Now the question is, anong hinihiling ng Panginoon sa atin? The best. The best of what we can give. Okay? So mamaya, laliman natin to ha. Laliman natin. Sa chapter 2 naman, ang kanyang reklamo dito, sa verse 10, tingnan po natin. Mabigat po ang kanyang accusation sa chapter 2 eh. I will spread dung in your faces. Wow. Personal ang sabi. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Verse 11. Gusto ko pong tingnan natin itong word na Judah hath dealt treacherously, and abomination is committed in Israel and in Jerusalem. For Judah hath profaned. Binaboy nila ang pagsamba sa Panginoon. Profane the holiness of the Lord, which He loved. O, huwag niyong kakalimutan, the Lord loved holiness. He loves holiness. If you love the Lord, you love holiness. Anong sabi dito? And hath married the daughter of... Ayaw ng Panginoon ng mixed marriage. Mga dalagat binatang nandito. Pag may nanliligaw, kahit anong gwapo, anong yaman yan, basura sa mata ng Diyos yan. Anak ng diablo yan. Pogi kasi. Wala kasi makita sa church na pogi na ngayon. Puro pangit na nandyan. Mabait naman. Ay, ayaw ko nang mabait. Gusto ko pogi. So ayaw ng Panginoon sa Bible, God hates mixed marriage. Even in the New Testament. Okay? Dalagat binata. Okay, so pinupoint out po dito sa number 1, yung pag-offer, polluted. Pinupollute nila ang table ng Panginoon. Pangalawa, God hates mixed marriage. Sa pangatlo po, sa chapter 3, ang kanya pong nirereklamo dito, hindi na po nagtatites, hindi na po nag-offering ang mga taga-Israel. So yun po yung kanyang reklamo, yun po binanggit ko last time. Okay? At ang sabi niya, I will bring a curse upon your land. Di ba? So ngayon, ang purpose po ng Panginoon, balikan po natin sa Malakay 3:10. Bago po ako dumako sa gusto kong bigyang diin about worshiping God in love. Binanggit ko po ito last preaching ko at meron akong binanggit na gusto kong i-highlight na malinaw. Bakit pinadadala ng Panginoon ang tithes and offering? Anong sagot dito? Bring ye all the tithes into the storehouse. Kasi ang kanyang complaint dito, hindi na kayo nagdadala ng magandang offering. Puro mga bulag, pipi, bingi. Parang awit ni Freddy Aguilar. So, sa chapter 2, mixed marriage pa kayo. Unbeliever yung inyong pinapakasalan. Pagdating sa chapter 3, ninakawan nyo naman ako sa tithes and offering. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko naman yan pinadadala sa inyo kasi kailangan ko yung pera nyo eh. Ang sabi niya dito, and prove me herewith, I want to manifest my blessing upon your life. So yun po yung ibig sabihin ng Panginoon.
Kaya niya pinadadala ang tithes and offering that I can pour out your blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen? Okay, so to give a clear picture of worship in love, about giving, let me bring you back to Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Napakagandang love in worship. The word, Genesis chapter 22. Okay, and it came to pass after these things, matapos magkaroon ng anak si Abraham, ang sabi dito, sinubukan siya ng Panginoon. Okay? At sa verse 2, ano ang pagsubok? Dalhin mo ang iyong anak at ialay mo siya sa akin for a burnt offering. I want you to take note of the word, whom thou lovest. Okay? Dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak, thine only son, Isaac, whom thou lovest. Yung pinakamamahal mo. Okay? Then pagdating sa verse 5, I want you to take note of the word worship. And Abraham said unto his young men, abide ye here with us. I and the lad will go yonder and worship. This is worshiping in love. Pag sinabing worship, is about loving God. Our worship is our response to the love of God. Okay? So yun po yung ibig sabihin nito. Sandali muna. Para maging realistic sa niyan, bakit naman si Lord hinihingi niya yung anak papatayin? Para napaka-weird naman yan. So, nung una, hindi ho siya weird. Kasi nung unang panahon, uso po ang tinatawag na child sacrifice sa neighboring countries. Okay? Kaya nung dumating kay Abraham ang command, sabi niya, hala, si Lord pala ganyan din, nanghihingi din pala siya ng child sacrifice. Katulad din pala siya ng mga Diyos ng ibang bansa. Okay. Pero makita natin, hindi po tinuloy. Gusto ipakita ng Panginoon, that was just a test. Okay? So God is not asking for a child sacrifice. There is a spiritual dimension, a spiritual meaning about this command. Child sacrifice was a practice during the days of Abraham. Ngayon, modern na po ang child sacrifice. Alam niyo po ba ang child sacrifice practice ngayon? Ha? Abortion. Sa nilagay dito ni Joki na report, ikaw ba yun, Joki? 50 million, hindi nababa. Every year, ang ina-abort. Wow. Mina-murder. It's for Satan. Because Satan, according to the Word of God, has been a murderer from the beginning. Nasa kanya pong sistema ang murder. No mercy. No mercy. Baby, papatayin. Aalay sa sacrifice. Ngayon, magugulat kayo kapag nagpakita ang Panginoon sa inyo. Akin na si Abraham. Dito si Abraham inutusan eh. Uutusan si Aldrin. Akin na si Abraham, sabi ng Panginoon. Akin yan. So, hindi na si Lord yun, kasi hindi na uso yan eh, di ba? At ayaw ni Lord ng gano'n, di ba? Pero anong ibig sabihin nito? Okay, ganito po yung mga kapatid. Ang picture ng pagsamba, okay, in love, we worship God in love. Okay, ito po yung picture na pinapakita rito. Meron po siyang prescription pag sinabing worship. Sabik na sabik si Abraham na magkaroon ng anak para magiging kanyang panggagalingan ng mga lahi. Disgrace nung unang panahon ang walang anak, lalo na't walang lahi. Lahat ng ipinundar mo, sino magmamana? Mga alipin, walang lahi. Kaya nung nagkaroon siya ng anak, binigay ng Panginoon, ng pangako ng Panginoon, tuwan-tuwa siya. Masyado siyang na-absorb sa kanyang anak. Masyado silang nalibang sa paglalaro. Dinadara niya sa mall, sa park, yung kanyang baby. So nalilimutan niyang may Diyos pala na nagpala sa kanya. Okay? Ang Panginoon, ng time na ito, nakikita niya, dangerous ang sitwasyon. Kasi si Abraham ay magiging father of many nations. Gagamitin ng Panginoon si Abraham to create a nation, the nation of Israel.
Siya po yung tinatawag na Father of Faith. At nagkaroon po dito ng love triangle. Abraham, Son, and God the Father. Kaya sabi ng Panginoon, Abraham, masyado ka nang nag-i-enjoy sa gift ko sa'yo. Ngayon, susubukin kita. Kung sino ba talaga ang mahal mo? Yung bata o ako? O, eto na ngayon. Diba? Bakit yung bata ang kanyang hinihingi? Bakit? Dahil yung bata ang nagre-represent. Okay? Ng lahat-lahat sa buhay niya, ng kanyang magiging lahi, tagapagmana, doon lahat ibubunton ang lahat ng kayamanan na kanyang iiwanan. At yun na nagbibigay ng pleasure sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, I'm a jealous God. I don't want you to be having joy or pleasure more than your pleasure and joy in me. Worship is affected when you are having in your heart pleasure more than God. If you love something, somebody more than God, there is no worship that will happen in your life. That is idolatry. The Lord wants you to kill that something that causing you to stop worshiping me. Hindi ho ganun kasimple ang worship, mga kapatid. Worship is giving everything to God. Worship is making God to be the only and the highest, the ultimate pleasure of your heart, the reason why you worship. You are not just coming here because you want to be with us. We want to be together. You want to fulfill something in your life. No, worship is giving the best to God. Giving your all to God. That is worship. Because that is what due Him. I deserve the best of your flock. I deserve the best of your fund. Hindi yung kukwentahin mo yung fund mo, yung huli, ito yung barya, sa Panginoon lang yung barya. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi dahil gutom ang Diyos. Hindi dahil kailangan ka ng Diyos. God deserves the best from us. Amen? Naialala niyo na po ba sa harapan ng Panginoon ang pleasure na meron kayo na ayaw ng Lord sa buhay niyo? Kaya nakakalungkot po mga kabataan na sumasamba sa Diyos, cellphone lang, Mobile Legend lang, hindi kayang i-give up. Eh di lalo na kung boyfriend yan na hindi Kristiyano, cellphone pa nga lang, hirap ka nang i-give up. Eh kung hindi Kristiyano yan, kasama mo sa buhay mo, pinag-i-give up ng Panginoon, so hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos, a-attend ka lang sa church. Pero hindi ka sumasamba. Kasi may iniingatan kang ayaw ng Diyos sa buhay mo eh. Meron kang personal preference sa buhay mo na ang Panginoon nawawala na sa picture. Akala mo spiritual ka pero hindi na pala. Hello? God wants the best. Worship is giving God the first best, not the last worst. Okay? So ito po yung picture niyan. Worshiping God in love. Giving God the best. That's worship. So tatlo po yung binigay kong picture. Next Sunday, yung pong pinakahuli. Mark, nagtatanong sa akin, worship pa ba? Sa next Sunday, last Sunday, worship. Next Sunday. Worship pa rin tayo. Yung pinakahuli ko ng topic about worship. So ngayon, gusto ko ipakita sa inyo yung worship. Worship is always giving yourself to God. Kaya hindi pwedeng, hindi mo ibibigay ang buhay mo sa Panginoon araw-araw, maya't maya. Dapat nakasuko ka sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng Panginoon, Lord, not my will, but your will. Pero kung lagi ka maghahagal sa Panginoon, you're not worshiping God. Okay? My next point, which is the purpose of worship. I would like to ask you this question. Okay? Ano yung something na meron ka sa buhay mo na hindi mo kayang sundin ng Panginoon ng buo? What is that something? Now, God is confronting you right now, right here. What is that something? Lay it before God. Kill it before God. And give your all to God. Or else, forget worshiping. You are welcome here. You're always welcome. But before the throne of God, is there worship going on in your life? Merong hindi na umatin sa church one time, isang binatilyo. Lagi kong sinasabi, give all your to God or nothing at all. Commit totally to God. If you cannot give your 100% commitment, forget it. Yun po yung kanyang dahilan kaya hindi na po siya umaten. Simula nung marinig yung preaching, hindi na po siya umaten. Dahil hindi daw niya kaya, matindi daw pala ang requirement ng Panginoon. It's all or nothing at all. Hindi ko na siya nakita after that. Tanda ko pang pangalan, pero Fort Bonifacio Fundamental Baptist Church, ang tagal na. But that name I will never forget.
Hindi niya kayang ibigay ang lahat sa Panginoon. Meron po akong nabasang kwento. Hindi ko alam, hindi ko tanda mga pangalan. Ito po yung nangyari po sa dalawang sundalo. Hindi pa po nahati, I think Vietnam or Korea. Nahati po kasi yan eh. Magkasama po sila at naging close po sila kasi yung isang sundalo doon, soldier number 1, saved soldier number 2 in an impending death ng kalaban. Mababaril siya ng kalaban, naunahan niyang baril ng kalaban, napapatay sa kanyang kasamahan. Naging close friend sila. At ang sabi ng soldier number 2, without you, if not because of you, I'm gone. Naging very close silang dalawa. Ang nangyari po, yung pong kanilang bansa nagkahiwalay, naging north at naging south. Okay, one time, nagkaroon siya ng enkwentro, nagkita silang dalawa sa digmaan. Soldier number 2 was in a vantage point to kill soldier number 1. But because they recognized each other, sabi ng soldier number 2, I cannot do kill you. I owe you my life. Kung papatayin mo ko ngayon because of your duty to your government, so be it. Hindi ko na buhay ito eh. Utang ko na sa iyo ito. Okay? So I read that. Okay? Ang pinupoint out po doon, kung merong isang tao na tumatanaw ng utang na loob dahil niligtas niya ang kanyang buhay sa tiyak na kamatayan, na hindi niya kayang gantihan at magpapapatay na lang siya doon sa soldier number 1 dahil yun naman talaga ang nagligtas sa kanyang buhay in the first place. Ang point po doon sa binasa ko is, paano na lang tayo, naliligtas tayo ng Panginoon sa ating kasalanan sa impyerno? Hindi ba mas higit nating dapat ibigay ang buhay natin sa Lord? Kung naintindihan mo at ligtas ka nga. Hello? Are you with me? Ano yung dahilan na kaya hindi mo kaya ibigay ang buhay mo? Hindi naman sa iyo yan. Niligtas ka na nga sa impyerno eh, tapos antigas pa natin. Baka hindi natin naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? So our worship is our response to the love of God. Ang ganda ng message ng song kanina. Okay? Dumukot po ko talaga ng panyo kanina kasi ang tumutulo sa akin, hindi na hulang luha eh. Hindi, laway naman. Kayo naman, sipon ka agad kayo eh. Laway naman. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, very attractive talaga yan eh. Kapag talagang nag-focus ka sa pag-ibig ng Panginoon at nagkaroon ka ng internalization, yun po yung topic ko kaninang umaga eh, be intentional. Pag sinabing intentional, gigising ka sa umaga, intentional. Pag sumamba ka talaga, intentional. Magme-meditate ka sa message ng songs, unang-una sa lahat, because you're an intentional person. I want to internalize God in my life. Amen? So yun po yun eh. Di ba? So yun po yung worship. We internalize God. We intentionally worship God. Di ba? So life of Christians are supposed to be they are intentional yung mga ginagawa sa Panginoon. I don't feel like going to church. Di mo na ako mag-church. Okay. So walang intensyon. Depende kung nasa mood. Hello? This is not cheap Christianity. We are supposed to be intentional. Iiwanan ko ang ayaw ng Lord sa buhay ko. Aakapin ko ang gusto ng Lord na akapin ko sa buhay ko. This is intentional worship. This is not cheap Christianity. Sabi ng Panginoon, nagrereklamo siya, ano akala niyo sa akin? Dalhin niyo nga yung offering niyo sa governor kung tatanggapin yan. Tapos dadalhin niyo sa akin yan? Wow! I am a king of the kings. The Lord of lords. I will be exalted above all nations, sabi ng Panginoon. Wow. Okay, ang purpose po ng worship is this. Kaya po tayo sumasamba sa Diyos at dinisign po ng Panginoon ng pagsamba para po siya mag-manifest, para po siya mag-glorify, para siya mag-manifest, makita ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kasaganaan sa ating buhay. You might be seeing me preaching this for a longer time. You might not be seeing me prosperous, but I am a prosperous person. And it will continue to manifest. That is a prophetic declaration that I'm experiencing right now. Kaya tayo pinapaari ng Panginoon sa ating buhay. This is it.
Genesis 22, verse 16 and 17. Tingnan natin. Wow! Sabi ng Panginoon, by myself have I sworn, sumusumpa ako. Hindi siya pwedeng sumumpa sa langit kasi siya na yung Diyos. Hindi siya pwedeng sumumpa sa Diyos kasi yung Diyos. Sinusumpa ko by my sworn. Sa pamagitan ng aking pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako'y sumusumpa sa sarili ko. Sabi ng Panginoon, dahil ikaw ay sumunod at hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak sa akin. Wow! Hindi mo siya pinagkait. In verse 17, God said, that in blessing I will bless thee beyond and beyond. Wow! The secret of being blessed by God, beyond and beyond, is to give all to God. Amen? I'm telling you, being driven by my desire that God will bless you, I am telling this to you. The blessing financially, beyond and beyond, is when we are to give God according to His prescription. When God is satisfied and glorified, God will make a pledge. I'm gonna bless you. Beyond and beyond. Yes, we are blessed. Amen. You may say, I am blessed. But do you want blessings beyond and beyond? Beyond and beyond. Lagi niyo pong naririnig these days, may transference of wealth, ililipat ang mga kayamanan sa mga matutuwid, galing sa mga masasama. Nangyayari na po yan ngayon. Pero yung mga taong babagsakan ng Panginoon ng beyond and beyond, yung mga taong nag-alay na ng buhay nila sa Diyos ng buo for the end times. Kasi the Lord is preparing His church for His coming. Kaya ang preaching ng mga pulpit, hindi po ako nang hihinawa sa pagpipreach ng kabanalan. Paghahanda sa mga tao, kahit konti lang po ang nandito. It doesn't matter. Kahit iilan lang po tayo, ang importante sa akin yung mga taong nagsisikap na lumaban sa kasalanan, magpakabanal, iwanan ang mga bisyo. Amen! Prepare ourselves for the coming of the Lord. Daniel 9:27. Okay? Naghihintay po tayo ng pirmahan ng covenant sa Middle East. At pagkatapos, rapture. Market. Okay. The purpose is for God to manifest. The prerequisite, ialay ang buhay ng buo for worship. For worship. Ang talatang iniwanan ko nung nakaraan ay ang 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Alam mo, nakakatuwa si Lord kasi yung pag-aalay po ng buhay natin kay Lord, ano ho yun you can do it anywhere, anytime. Ang sabi dito, moreover, brethren, gusto kong masaksihan ninyo ang biyaya ng Lord sa mga churches of Macedonia. One of the churches in Macedonia is Philippi. Philippi, don't forget that. And sabi po sa verse 2, ano ba yung grace ng Panginoon sa kanila? Sa kabila ng kanilang great trial and affliction, sa kabila ng great trial, kasi ang deep poverty, sabi dito, grabe, nandun sila sa tatlo po, great trial of affliction. Okay? Deep poverty. May persecution na, taghirap pa. Okay? They have all the reasons not to give to God. All the reasons. Di ba? In verse 3, nagbigay sila, beyond their power, they were willing themselves to give. In verse 4, nakiusap sila na tanggapin ang aming offering para sa mga naghihirap din sa kabilang bayan ng Jerusalem. Verse 5, ano kanilang ginawa? Pakibasa po natin. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Anong unang ginawa? Binigay nila ang kanilang buhay. That pleases God. That pleases God. Okay? Kung natatandaan niyo po yung babaeng bao in Mark chapter 12, verse 40-41, I think. Huwag na natin buksan yan. Sa daming nagbigay, yung babaeng mahirap na walang-walang pera ang naka-attract kay God.
Why? Because she gave all. Amen? She gave all. She gave herself first. At kapag binigay natin ang ating buhay sa Panginoon ng buong buo, saying, Lord, not my will, but your will, Lord, I have no disposition about my life. You own my life completely. I have no will of my own. I give up everything to you. Everything will be easily given up. Much easier. Amen? Okay. So nakita po natin mga kapatid yung purpose ng Panginoon. Why? The picture of worship, I gave you 3. And then the purpose is for God to manifest and for us to be exalted by God. Nothing more, no, nothing less. So hindi ka pagagawin ng Panginoon isang bagay para kawasakin, para ka gawing miserable. Kasi merong totoong kaligayahan kapag tayo ay nagtapat sa Panginoon. May totoong kaligayahan hindi natin mararanasan kapag binigay natin sa Panginoon ng ating buhay ng buo. Akala lang natin masaya tayo. Yes, masaya tayo for the meantime, but in the end you will cry. Why? Because the blessings of the Lord, He make it rich and He adds no sorrow with it. Pag galing sa Lord dyan, walang kalungkutan yan. May enjoy natin yan. At ngayon si Abraham has a proper perspective in life. Nai-enjoy na ang lahat sa buhay niya kasi ginibap niya na ang kanyang anak sa Panginoon. Wala na siyang fear, wala na siyang takot sa kanyang buhay. Amen? Okay, kaya tingnan natin po. Genesis 24 verse 1. This is the result of his commitment to the Lord. And Abraham was old. Wow, ang sarap po nung matanda na tayo. And well stricken in age, and the Lord has blessed Abraham in all things. Ibig sabihin po doon, ang kanyang mga anak sumunod sa Diyos, lalo na si Israel. Ang kanyang mga anak pa kay Ketura, sumunod sa Panginoon. At ang sarap po nung kayo tatanda na ang inyong mga anak ay sumusunod sa Diyos, at ang inyong mga kayamanan ay ipinapasa niyo sa inyong mga anak, hindi yung ang mga anak iiwanan ng mga utang. Di ba, no? So yun po si Abraham, marami siyang iniwang mana sa kanyang mga anak. Pati po spirituality, iniwan niya sa kanyang mga anak. How would you like to grow old like that? Ha? Kung kayo maraming naipundar sa buhay niyo, tapos wawaldasin ang mga anak niyo, masaya ba kayo? At kayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoong tumingin. Galing sa langit, papuntang lupa, nakikita niyo mga anak niyo, may nagsusugal, may nag-a-addict, dahil ang daming perang iniwan ninyo. Would you be happy? No, of course. Right? Kaya natutuwa ako pag ang inyong mga anak dinadala niyo dito. Sila Aldrin, sila Vanessa, nandiyan yung mga anak niya, mga apo ni Zare. Di ba? Si Beto ang naiwan, si Beto naiwan. Kasi wala yung aso no? Joke lang. Si Betong nano siya kagabi sa So purihin ng Panginoon kay Betong at God is working in his life. Amen. Okay. Narisa, kumusta? Amen. Amen. Okay. So yun po yung finally mga kapatid. Okay. Kaya pinibigay ng Panginoon lahat sa atin. I would like to bring you this verse. Okay. Mark chapter 10, verse 28 to 30. Gusto kong iwanan po yung verse na to. Mangusap nawa sa Panginoon, ang Panginoon sa atin through this verse. Sabi po ni Peter, Lord, we left all just to follow you. Ang pagsunod po sa Panginoon ay faith. Hindi ka matatakot. Di ba? Iwanan, isarado muna ang tindahan ng Sunday. Alisin ang alak, alisin ang sigarilyo sa tindahan. Danging ngiti ka na. So, i-honor natin ang Panginoon sa ating tindahan pag Sunday. Okay? Verse 29. Parang nagtatanong ang alagad si Pedro, Lord, ano bang meron dyan? Dahil iniwan ko naman ng lahat. Ang sabi ng Panginoon, and Jesus answered and said, napakahalaga ng kasi ginamit ng Panginoon to nung ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon para magpastor. Ito yung ginamit ng Lord na passage. Yan. Ang sabi ng Panginoon sa akin, huwag mong alalahanin ang mga kapatid mo. Sabi niya, there is no man that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife. Ang mother ko po, kailangan ng tulong ng time na yun, nung nagpastor po ako Ang unang pension po ng mother ko sa GSIS pa lang, kasi lump sum yan di ba? So, GSIS may pension, 700 a month. Ilang magkakapatid yung pinapaaral na yan. Kaya ang mother ko, nagtitinda sa palengke na kung ano-ano. Hanggang pag umuwi pa ako galing ng Cebu, nagtitinda rin po ako sa palengke ng Maha Blanca. Bihira po ako matirhan. Kasi pag may natira, kinakain ko. Di ubos.
Masarap sa palengking magtinda, sa totoo lang. Okay. Ang sabi niya ay, if you will leave your brethren, sisters, father, mother, or wife, or children, or lands, for my sake, iniwan mo yung kabuhayan mo, alang-alang sa akin, at para sa pangangaral ng gospel. Ang sabi sa verse 30, and he shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children. So, ibig sabihin noon, maraming pagpapalang ibibigay sa Panginoon 100-fold. Di ba? At wala pong pinakamasayang, hindi ko talaga pagsisisihan yun ako yung nagpastor. No? Dahil yung meron dito sa gawain ng Panginoon, wow. Di ba? Kinalimutan ko yung aking pag-abroad noon. Ang dami kong pangarap. Di ba? Madami akong imaginations. Pero hindi po pwedeng ipalit sa paglilingkod sa Panginoon sa kagalakang nararanasan ko. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magtapos sa Panginoon sa panalangin. Worshiping God in love. The picture is giving. Okay? Give God the first best, not the last worst. And let God be glorified and magnified. Tayo pong lahat ay yumuko sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa nababatid namin na tunay na diwa ng pagsamba sa aming kalagitnaan. Lalo't higit ay merong galing sa inyong puso na salita, galing sa Biblia ang aming pinag-aaralan at pinatutupan. Salamat sa pagbibigay sa kapasidad sa bawat isa sa inyong biyayang binibigay upang maibigay ang tunay na diwa ng pagsamba. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, maaring nangungusap sa iyo ang Diyos, atin pong suriin ano yung bagay na humahadlang upang maranasan ang tunay na diwa ng pagsamba. Ayaw ng Diyos na may in-between. Ayaw ng Diyos na meron tayong pinapahalagan higit kaysa sa Kanya. Bagay man o tao man o anumang bagay, gusto ng Panginoon sa tunay na diwa ng pagsamba, maibigay sa Kanya ang pinaka-the best, the first best that we can give. Manatili po tayong nakayukot, nakapikit, habang tayo nagbubulay-bulay sa mensaheng ating tinanggap ngayong umaga, while we're listening to the response song.